Sa video ito, ituturo ko sa inyo ang step-by-step process kung paano mag-request ng delivery ng inyong mga plate number at mai-deliver sa inyo door to door. Kaya tara, samahan nyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin, kagaya sa akin Google Chrome, at pagkatapos i-type lang natin ang LTO tracker. Then hanapin lang natin itong LTO tracker, itong may https ltotracker.com. So ito po yon. And then may makikita po tayong ganito, basahin na lang po natin yan, then i-click natin itong got it. And then makakapasok na tayo sa LTO tracker. So dito, yung una is driver's license to. Dahil sa plate number yung gusto nating malaman, so i-click lang natin itong plate number, ito pong may square. At pagkatapos dito, i-type lang natin ang plate number ng ating masasakyan na gusto nating i-track. At para sa mga nagtatanong paano daw kung hindi pa nila alam yung plate number ng kanilang sasakyan. So, pwede pong MV number. So, pwede po ninyong i-check yan sa CR ng inyong sasakyan. Meron po nakalagay na MV number doon. At yun po yung ilalagay ninyo dito. Pero kung hindi pa rin kayo makapasok gamit yung MV number na nasa inyong Certificate of Registration, pwede nyo pong i-check ang original receipt or OR ng inyong sasakyan. So may nakalagay po doon sa OR na plate number. Pwede nyo pong i-type yon at ilagay nyo po dito. So for example, nakalagay na kayo ng plate number or MV number dito. So para makapag-proceed tayo, i-click lang natin itong box katabi ng I expressly consent para ma-checkan. So tinakpan ko na lang po yung plate number or MV number ko for privacy. So kung okay na lahat at may check na, i-click na natin itong track and check availability. At pagkatapos kung may makikita kayong ganito, your plate number is produced. So na-release na yung plate number ninyo or nakuha na. Tapos dito sa baba makikita nyo po ang LTO office na nag-release nito at kung saan ang location. Pero kung ganito naman yung makikita ninyo, your plate number is ready. So ibig sabihin yan, available na at pwede nyo nang kunin yung plate number ninyo. So dito sa baba makikita nyo kung saang LTO branch pwedeng kunin yung plate number ninyo. So kung gusto nyo kunin ng personal doon, pwede naman, pwede din kayo mag-set ng appointment dito. So i-click nyo na lang yan, then mag-set kayo ng appointment. Pero kung gusto nyo ipa-deliver kasi medyo busy kayo at hindi kayo makakapunta doon, pwede nyong ipa-deliver yan. At yan po ang ituturo ko sa inyo kung paano i-deliver yung plate number sa inyong bahay mismo. So para ma-deliver yan, i-click lang natin itong deliver my plate. Ito pong may square. And then may kailangan kayong fill upan na shipping information dito. So dito kailangan nyong ilagay yung first name, last name at middle name ninyo. Then pagkatapos dito ilagay nyo kung may suffix kayo kagaya ng junior, senior, the third, the fourth, ilagay nyo na lang po dito. Then, maglagay din po kayo ng email address. Make sure active yung email address na ilalagay ninyo. Then, maglagay din kayo ng active na mobile number ninyo dito. At kung okay na lahat, punta na tayo dito sa baba sa pagpili ng delivery courier. So, dito kayo nang bahalang pumili kung sino yung gusto ninyo mag-deliver ng inyong plate number. So, sa akin, ang GoGo yung pinili ko. At pagkatapos nyo pumili ng courier, automatic na may makikita kayong delivery address. So kailangan nyo ilagay kung saang address ninyo gustong ipa-deliver yung plate number ninyo. So dito pag-click ninyo, kayo nang bahala kung saang region, province, city, and municipality ninyo gustong ipa-deliver yung plate number ninyo. So after nyo malagay yung delivery address, automatic pong makikita ang postal code dito. So hindi nyo na kailangan ilagay yung postal code kasi automatic na siya. At pagkatapos dito naman sa address line 2, optional lang to. Kung meron pa kayong gustong idagdag sa address niyo, pwede nyong ilagay dito sa address line 2. Pero optional lang po yan guys, pwede kayong maglagay, pwede rin pong hindi. At kung okay na, dito na tayo sa baba sa pag-upload ng mga supporting documents. So una, ang kailangan nyong i-upload ay valid ID. So dito kailangan ninyong mag-upload ng valid ID ninyo. So pwede nyo pong picturean muna tapos i-upload nyo, i-click nyo tong upload photo. Pero kung gusto nyo direct, pwede nyo i-click itong capture photo tapos picturean nyo na lang po yung valid ID na gagamitin ninyo. At dito naman sa baba sa pag-upload ng Certificate of Registration.
So kung meron na kayong picture ng Certificate of Registration, i-click nyo na lang po itong upload photo. Pero kung wala pa kayong picture at kailangan nyo pang picturean, so i-click nyo na lang po itong capture photo. Make sure na malinaw yung mga pictures na isasend ninyo para madali pong ma-approve at verify ni LTO. Pero kung pagkatingin ninyo medyo malabo, pwede nyo pong i-delete ito tapos mag-upload kayo ulit ng bagong picture. Pero kung okay na yan, dito na tayo sa baba sa pag-upload ng supporting documents. So bali option na lang po ang pag-upload ng supporting document. So pwede kayong mag-upload ng supporting document, for example, second owner kayo. So hindi na sa inyo nakapangalan, pwede kayong mag-upload ng deed of sale dito para makita ni LTO na nabili nyo talaga yung sasakyan or motorsiklo ninyo. At kung okay na at na-review nyo na lahat, pwede nyo nang i-click itong continue to checkout. At may makikita kayong payment checkout dito. So makikita nyo yung information ninyo, yung delivery from, tapos shipping address, kung saang address ipapadeliver. At makikita nyo rin po dito kung magkano yung mababayaran ninyo sa pagpapadeliver ng plate number ninyo. At kung okay na, dito na tayo sa baba sa pagpili ng payment option. So kayo nang bahalang pumili kung ano yung payment option na gagamitin ninyo. Pero sa akin, ang gagamitin ko ay GCash, kaya ito yung i-click ko. And then may makikita kayong ganito dito sa baba. So basahin nyo na lang po lahat yung notice to client na nandyan. At kung okay na, i-click nyo na po itong pay now, itong nasa baba. And then may makikita kayong notice dito. So basahin nyo po yung number 2. So dito kung second hand nyo daw nabili yung motorsiklo at hindi na nagkatugma yung pangalan sa Certificate of Registration at yung address, so kailangan nyo daw mag-upload ng notarized na deed of sale para ma-verify agad ni LTO na nabili ninyo yung sasakyan. At kung okay na, i-click na natin itong continue to payment, itong nasa baba. And then may makikita kayong ganito. So kung gusto nyo i-direct sa inyong GCash account, i-click nyo na lang po itong open and GCash. At pagkatapos antay-antayin nyo na lang kasi maglo-loading yan ng kaunti. And then may makikita kayong ganito. So pwede na kayong mag-proceed. Pero sa akin guys, kulang yung pera ko kanina kaya hindi ako nakaproceed at hindi ko na na-screenshot. Pero kung okay na yan, pwede nyo nang i-click itong pay 260.74. Itong nasa baba. And then may makikita na po kayong transaction summary. So pwede nyo na pong i-screenshot to kasi nandito na po lahat yung transaction, yung reference number, transaction type, yung plate number ninyo. Tapos yung status kung makikita ninyo, success na yung nakalagay dito. Tapos nandito yung amount na binayad ninyo. Tapos kailan at anong petsa ninyo binayad yan. So screenshot nyo yan para may pruweba kayo if ever may problema sa pagpapadeliver ng inyong plate number. At para sa mga nagtatanong kung mga ilang araw daw darating. So yung iba guys 7 days lang or 1 week lang dumating na yung nasa mga syudad. Pero kung nasa remote areas kayo, expect na lang kayo ng 2 to 3 weeks. Pero depende pa rin yan kung gaano kabilis yung courier na pinili ninyo.